Kakatapos lang ng malakas na bagyo dito sa lugar namin. Wala akong trabaho kaya madalas na nasa bahay lang ako. Ako nga pala si Magda at ito ang aking kwento. Para sa balita, dito ako ngayon sa Samar. At kung makikita niyo nga sa likod ko, may mga kababayan dito na nasananda ng bagyo at kasalukuyan dito Nak. muna. Po! Tawag ka ng nanay mo. Bakit daw? Naghahanap daw sa'yo. Sino? Tawag ko sa nanay mo. Pumunta ka na lang dun. Namatay ang kaibigan ko na itatago na lang natin sa pangalang Anton. Niyaya niya akong sumama na mag-volunteer kasi kasali siya sa isang foundation na nag-aabot ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Pumayag na rin ako. Total naman, wala akong ginagawa sa bahay at gusto ko ring makatulong kahit na sa ganitong paraan man lang. Pagdating nga namin sa eskwelahan, nakita ko kung gaano kahirap ang sitwasyon ng mga tao doon. Buong araw kami doon at halos gabi na nang makauwi. Nakakapagod man, pero ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka. Makalipas ang inaaraw, bumalik ulit si Anton sa bahay namin. Niyaya niya uli akong mag-volunteer, pero ngayon hindi na daw sa eskwelahan. May mga bahay pa daw kasi na kailangan din maabutan ng tulong at medyo may mga kalayuan na mga ito. Nagbihis lang ako saglit at sumama na rin ako sa kanya. Sige tay, nay, alis na po muna ako. Ilang saglit lang kaming nagbiyahe. Nakakita na rin kami ng unang bahay at medyo malapit ito sa tabi ng dagat. Ako at ang kaibigan kong si Anton ang nakatoka na mag-abot ng tulong sa bahay na iyon. Kaya bumaba na kami ng sasakyan at nag-umpisa ng maglakad papunta sa bahay. Hindi pa man kami nakakalapit, may isang matandang lalaki na lumabas sa bahay. Anton, kakilala mo nakatira dito? Ang layo naman na nararating mo. Hindi di ko kilala yun. Nakangiti sa amin ang matandang lalaki habang walang tigil na kumakaway. Kaya akala ko na kakilala siya ni Anton. Gandang tanghali ho, tay. Kailan ho ba mag-isa nakatira dito? Hindi sumasagot yung matanda. Tumalikod lang ito at biglang binuksan ang pinto. Matapos niyang buksan ang pinto, tumingin ulit ito sa amin. At yung kamay niya, isinisenyas niya na para bang pinapapasok niya kami sa loob. Sige ho. Sumagot lang din si Anton na para bang nagkakaintindihan sila nung matanda. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, nakita ko na may isang matandang babae sa kusina at may kasama itong bata. Hindi lumilingon sa amin yung babae. Para bang wala siyang pakialam kahit na may mga ibang tao sa bahay nila. Ito ho, tay. May mga dala kaming pagkain. Si Anton na mismo ang bumasag ng katahimikan. Inabot na ni Anton ang plastic sa matandang lalaki. Pero nakatingin lang ito, ni hindi man lang tinitingnan yung binibigay sa kanya. Mga ilang segundo pa, nakatayo lang talaga siya at nakatitig lang. Para bang lumilipad ang isip. Tay, may mga dala po kaming noodles tsaka sardinas. May kasama din pong bigas dyan. Iniisip ko baka hindi niya lang naririnig ang sinasabi ni Anton. Kaya sinubukan ko ulitin sa kanya na may pagkain kaming dala para sa kanila. Pero talagang nakatitig lang siya sa kawalan. Dahil hindi nagsasalita yung matanda, napatingin ako ulit doon sa direksyon ng matandang babae at ng bata. At ngayon ko lang napagtanto, wala silang kahit anong ingay na ginagawa. Kung ano yung posisyon nila kanina nung pumasok kami, eksaktong ganun pa rin ang posisyon nila hanggang ngayon. Nakaupo lang yung babae at nakayuko at yakap-yakap niya yung bata. Naisip ko tuloy, hindi ba sila nangangalay? Nakita kong naglakad na si Anton papunta sa kusina at inilapag na yung plastic sa lamesa. Mukhang siya ata ang nangalay.
Masyado atang napafocus ako doon at hindi ko namalayang tinatawag na pala ako ni Anton na ngayon ay nakaupo na sa upuan sa gilid lang ng pintuan. Magda, upo daw tayo. Sino nagsabi sa'yo? Yung matanda. Nagsalita na ba? Hindi, sumenyas lang. Matapos niyang sabihin yon, naibahan na talaga ako sa mga kinikilos ng mga tao dito. Kaya pabulong ulit akong nagtanong, hindi pa tayo aalis? Bakit? Di ka pa ba napagod sa paglalakad kanina? Hindi naman. Pahinga muna tayo saglit. Wag na. Doon na lang tayo maghintay sa tabing kalsada. Nang magkasundo, tumayaw agad kami at nakita namin yung matandang lalaki na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Pero ngayon, nasa may pintuan na siya at nakaharang. Kinalabit ko si Anton. Tara na. Alis na ho kami, tay. Ngumiti-ngiti lang yung matandang lalaki na ngayon nakatingin siya kay Anton. Nakatayo pa rin ito sa may pintuan at hindi umaalis. Para bang ayaw niya kaming padaanin. Tay, lalabas na ho kami. Inulit ko lang ang sinabi ni Anton. Baka kasi nabingi lang yung matanda. Pero hindi yata natuwa sa narinig niya dahil yung mukha niya biglang naging seryoso. Nang marinig ko yung kalabog, napalingon ako sa bandang kusina. Wala na yung matandang babae doon, saka yung bata. Napatingin ako kay Anton at nagkatinginan kaming dalawa. Parehas pala kami na lumingon sa direksyon ng kusina. Ibinalik na namin ang tingin namin sa pintuan at nandun pa rin yung matandang lalaki. Naglakad na kami papalapit sa kanya kasi gusto na naming lumabas. Tay, alis na ho kami. Tay, may mga kasama ho kami naghihintay sa amin. Blanco lang yung ekspresyon sa mukha na matanda. Pero tumabi naman ito, kaya nakadaan na kami ni Anton. Ang nakakapagtaka lang, bakit hanggang ngayon hindi siya nagsasalita? Grabe naman yung si tatay, grabe yung titig sa'yo. Tuwang-tuwa ako na nakalabas na kami at nagawa ko pang biruin si Anton. Pagdating namin sa kalsada, nakita namin na andun na pala yung mga iba naming kasama, pati ang sasakyan. Oh, ba't ngayon lang kayo? Nag-sightseeing pa ata kayong dalawa. Natagalan lang dahil doon sa matanda. Teka, sino matanda? Yung nakatira doon sa bahay. At ang bilis niya ata nakabalik. Akala ko ba, didiretso muna kayo doon sa mga ibang mga bahay. Galing nga kami dun sa kalapit na bahay sa unahan. Kaso, sabi wala daw nakatira dyan. Kaya nga bumalik din kami agad para sundiin na kayo. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Kaya isinama namin sila at bumalik kami doon sa bahay. Tama nga, walang taong nakatira doon. Ang tanging bagay na nandun ay yung plastic na mga pagkain na iniwan ni Anton. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, sana nagustuhan niyo yung video at huwag niyo po kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!